Bilang isang magulang, pinalaki ko ng maayos ang aking mga anak na may takot sa Diyos at gumalang sa mga matatanda. Para sa unang tanong kung paano ko pinalaki ng maayos ang aking anak, una, respeto at paggalang sa kapwa. Pangalawa, ang paniniwala at takot sa Diyos ang lagi kong itinatak sa kanilang isipan. Ang isang magulang, itinuturo ko sa kanila ang pamamagitan ng pagturo sa kanila ng mabuting asal at sa pagiging matakotin sa Diyos. Nagsikap ng mabuti, makapag-aral lang kayo. Pagtuturo ng mabuting asal at gawain. Bilang isang magulang ay hindi biro. Kakayanin ang lahat ng mga problema na darating sa iyo. Para sa akin, ang ginawa ko ay naging masipag ako. Mag-ipon ng pera para sa kinabukasan ng aking mga anak. At kailangan ang mga anak ay may disiplina para mapalaki na maayos. Isang ina, ginawa ko lang lahat ng makakaya ko upang palakihin silang maayos at may respeto at may takot sa Diyos. Marami akong pagsubok na nadaanan bilang isang magulang dahil madiskarte ako ang ina, madali ko yung nasosolusyonan. Yung maranasan mo na may anak kang may sakit na hanggang ngayon ay hindi pa rin na paayos. Ang mga pagsubok na aking nararanasan bilang isang magulang ay sa pagpapaaral sa kanila at sa paghahanap buhay upang maitaguyod ko ang kanilang pag-aaral. Pagsubok ko sa inyo yung sa paghanap buhay, kung paano kayo buhayin. Sa panahon na magkasakit ang mga bata at walang tira. Bilang isang magulang, marami akong pagsubok na dinaanan. Kagaya ng muntik na ako mamatay dahil sa sakit at sa sobrang pagod para makapagtrabaho at makapag-ipon ng pera. Pero ang ginawa ko ay nagiging matatag ako at nanampalataya sa Diyos. Pagsubok, siguro yun sila magkakasakit. Problema na nadaanan ko at naranasan ko dahil isa akong magulang, pero madali ko yung nasolusyonan. Ang mga naging problema ko bilang isang magulang ay yung pagtuturo sa kanila ng magandang asal at sa pagpapaaral sa kanila at sa paghahanap buhay para maitaguyod at mapaaral sila at mapakain ng mabuti. Matustusan namin ang pag-aaral ng aming mga anak at ang maibibigay namin ang kanilang mga pangangailangan. Problema kung bilang isang magulang ay kung minsan walang-wala ka talaga at kailangan mong magbayad ng tuition. Pero ang ginagawa ko, naghahanap talaga ako ng paraan. At ay isa pang problema ay kung minsan pag ang mga anak mo ay hindi sasangayon sa iyo, medyo masakit sa loob mo, pero kinakaya ko. Problema bilang isang magulang yung paano ko silang papalakihin ng mabuting tao at maibigay lahat ng pangangailangan. Ang katigasan ng ulo at hindi makinig. Pang-apat, ano ang Yung sa paghanap ng pera, kung saan ako kukuha para lang makapagtapos kayo, makapag-aral kayo, lalo na ako lang isa. Bilang isang magulang, pag ikaw ay madiskarting ina, madali mong malusutan ang mga problema at madali mong masusolusyonan yun. Hahanap ng paraan at hindi susubok sa buhay para na matustusan namin ang pangangailangan ng aming mga anak. Una ay ginawa ko lang lahat ng tungkulin ko bilang ilan nila at magsisikap ako para maibigay ang pangangailangan nila.
Ano ang Solusyon ko sa mga aking mga problema ay kailangan talagang magdasal, manalangin sa Diyos para araw-araw ay alagaan ka niya at bigyan ka ng lakas ng loob para magampanan mo ang iyong mga tungkulin, para makapaghanap ka ng pera. Kaya ako dinadaan ko talaga sa sipag at tiyaga. Pagturo ng mabuting asal, lalo na sa pagsimba. Ang solusyon ko sa problema ko bilang isang magulang ay yung magdarasal na lang ako na sa bawat problema ko ay makahanap ako ng solusyon. Naging solusyon ko po bilang isang magulang sa aking mga problema ay kailangan lang nating magdasal at humanap ng trabaho para makapagbigay at makapag-provide tayo ng mga pangangailangan ng ating anak sa kanilang pag-aaral at sa pagkain para sa araw-araw. Happy ako dahil isa na akong magulang. Meron na akong anak na dapat aalagaan ko bilang isang ina. Siyempre, masaya ako nung una ko nakita ang aking anak. Ang reaction ko nung sinilang kauna-unahan kong anak ay nakakatawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Talaga excited ako. At palagi ko sinisilip doon sa nilalagyan sa kanya. Tapos kinakausap ko talaga ang nurse. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari pag unang silang ng anak. Thank you. Oh. Masaya. Ang reaction ko nung panahon na isinilang ko ang panganay ko, yun yung masaya ako na may halong lungkot kasi iniisip ko kung paano buhayin kasi may anak na ako, at saka masaya ako kasi nakita ko na yung anak ko na masigla at masayang-masaya ako. At dahil yung kauna-unahang anak ko ay nanggaling lang sa aking puso, napakasaya ko po. Kahit po hindi siya nanggaling sa aking tiyan, pero nanggaling siya sa aking puso, sobrang saya ko po na ibinigay siya sa akin ng may kapal dahil napaka-blessings po sa bilang isang magulang ang mapagbigyan ng isang anghel sa ating pamamahay. Yun po, bilang isang magulang sa pangunahin ko anak, syempre, masayang-masaya ako na may anak na ako na mamahalin ko at alagaan ko